Shoutout. Ayan, nakita lang. Shoutout sa lahat. Magandang umaga. So, ayun. Good morning kung maging sino ka man na pumasok. Hindi ko kasi nakikita kung sino yung mga pumapasok eh. Nasaan ba yung mga guests? Hindi ko naman makita. Basta yun. Good morning sa dalawa. Sa dalawang nasa loob. Magandang umaga sa inyo. Clear ba? Paki-ano naman? Paki-check naman kung clear tayo. Paki-check po kung clear yung boses natin. Uy, gandang umaga sa'yo. Mr. Horolan Lordan Aros. Shoutout po sa'yo. Paki-check naman, brother. Kung clear ba yung boses natin. Clear ba? Clear. Tapos kung okay lang, paki-share naman yung live natin. Clear naman, okay. Tapos paki-share na lang po mga kasama, kung okay lang. So pag-uusapan lang natin ngayon yung mga babasahin na ginawa natin. So meron na po tayong 2, 4, 6, 8 na nagawa na babasahin, no? So, yung nasa group natin ay andun yung confined space at saka yung sa Mason. So, pag-uusapan natin yon at saka yung mga iba pa na libro na ginawa natin. Pag-uusapan natin kung paano ba ito, kung ano nilalaman, kung paano ba ito makatutulong kumpara sa abatong mga libro na to. Kung ano yung nilalaman nila na impormasyon. So, unahin po natin yung confined space natin, yung ginawa natin confined space na babasahin. So, yung confined space po na babasahin na yon, naglalaman po siya ng impormasyon tungkol syempre sa confined space at binigyan linaw natin kung ano yung pagkakaiba ng permit required sa non-permit required confined space. Ngayon, pinaliwanag din po natin doon sa libro na yon kung papaanong ang isang permit required confined space ay magiging non-permit required confined space. Kasi po sa dami ng mga nakausap ko na kliyente at saka mga kapwa safety na rin, masasabi ko po na hanggang sa ngayon, meron pa rin mga nalilito kung ano ba yung pagkakaiba ng confined space sa permit required at non-permit required. So, doon po sa ginawa natin babasahin na yon, malalaman po ninyo kung ano ang pagkakaiba nila. At yung mga example ng confined space, ano yung proseso, sino dapat yung nagtatrabaho, ano dapat ang mga training na gawin, ano yung mga hazards, ano yung mga prevention, nandun po yon sa libro na yon. So, yun po yung una, yung confined space. Tapos po, yung sumunod na ginawa natin na babasahin, uy, Frederick Mirador, shoutout sa'yo, kapatid. Mabuhay ka din. Salamat. Sumunod na ginawa natin na babasahin, parang doon shoutout. Ayun, yung ginawa natin babasahin na pangalawa, itong tungkol sa masonry safety. Bakit po ba tayo gumawa ng babasahin? Patungkol sa mga mason. Diba? Kasi po, yung mga mason natin, sila yung kadalasang nakakalimutan. Kasi akala natin, pangkaraniwan na trabaho lamang yung pagmamason, di ba? Pero napakahirap pong trabaho at delikado. Bakit po naging delikado yung trabaho ng mason? Kasi po, naging delikado to dahil na rin sa mga hazards na nakapaligid sa kanila, yung mga risk na meron sa trabaho nila. Andyan yung meron silang ginagawa sa confined space, working at heights, di ba? Tapos yung mga chemicals na nasisinghot nila, andun yun. Nung chemical ba nasisinghot ng mga mason, pinakadelikado po na nasisinghot ng mga mason is yung semento mismo. Brian Ortega, shoutout sa'yo. Akala po kasi natin, simpleng bagay lang yung masinghot natin yung semento. Hindi po, napakadelikado po niyan.
Maaari po tayo magkaroon ng cancer, sakit sa baga, ng dahil dyan sa pagsinghot. Mayer Castelo, shoutout po. Nabuhay po kayo. Sa pagsinghot ng mga semento na yan, maaari po tayo magkasakit o sila magkasakit. Ngayon, para po mapangalagaan natin sila na maayos, kailangan alam natin yung mga bagay na delikado sa trabaho nila para mabigyan natin ng tamang solusyon. Sabi nila, mapansin po ninyo yung mga naghahalo sa atin, yung mga mason, yung mga nagbubuhos. Brian Ortega Huerto, shoutout sa'yo. Pansinin po ninyo yan, kadalasan walang gloves. Di ba? Wala silang gloves, wala silang rubber boots o yung bota. So, exposed po itong mga kasama natin, itong mga trabahador natin sa mga chemical na yan. Maaari po silang magkaroon ng sakit sa balat na dahil sa contact dun sa mga semento na yan. Hindi lang sa pagsinghot, yung paghahalo pa lang ng semento, pagbuhos mo ng semento dun sa lupa at sa graba, yung angat nung alikabok niyan, masisinghot mo, diretso sa baga. Hindi nga lang siya mabilis na epekto, pero yun yung tinatawag natin na nagtatagal, di ba? Habang tumatagal, mas tumitindi, mas tumalala. Di ba? Paano ba tayo na, ano ba yung epekto sa atin ng chemical? Meron tayong acute at chronic effect. Di ba? Yung acute yung biglaan yung chronic yung matagalan Matagal bagong maramdaman, pero pag naramdaman mo, malala na. Yun po yun. So sa pagsingot ng mga semento, yung isa sa nagiging dahilan o yung nakukuha nating sakit, di ba? So doon po sa libro na yon, dun sa masonry safety na yan, ipinaliwanag po natin kung ano yung mga hazards dun sa trabaho ng isang mason, kung anong klase ba yung trabaho ng mason, kasi ang alam nating mason, asinta lang ng hollow block di ba? Asinta, palitada, finishing, tapos na. So, dun po sa libro na yun, dun sa masonry safety, pinaliwanag natin yung iba't ibang klase ng trabaho ng mga mason, kung ano yung bagay na delikado dun sa trabaho nila at kung paano may iwasan. So, yun po, yung pangalawa. Tapos, ito itong pangatlo, itong libro natin na to, Safety Representative Construction Safety Handbook. Diba? So, ito pong libro na to, itong Safety Representatives na to, yung Construction Safety Handbook na to, ano ba nilalaman niya? So, dito po sa libro na to, Jaguar Healer, shoutout, Christian J. Yungko. Dito po sa babasahin na ginawa natin na to, nakalagay po dito yung mga trabaho ni safety. No? Ipinapaliwanag po natin, uy, Safety Isay, shoutout po. Shoutout sa'yo, trainer. Ang isa sa pinakamagaling na trainer sa Pinas, si Mama Isay. So, dito po sa libro na to, ipinaliwanag natin kung ano ba yung trabaho ni safety. Kung ano ba yung mga dapat niyang gawin, responsibilidad niya, paano ba maging isang safety, paano papasukin ang pagiging safety, ano yung mga kailangan, ano yung mga dapat paghandaan, ano yung mga trabaho. Well, Sir Bong, paano daw ma-avail yung mga books? Ito po, hindi naman natin pinagbibili yung karamihan. Ito po yung binibigay lang natin ng libre. So, ito po ay libre lamang nating binibigay sa mga gustong magkaroon ng dagdag kaalaman. Ina-upload po natin yung mga libro natin na ginagawa doon sa group natin dyan sa Facebook, no? Doon sa GoHSE.org po. Mag-join lang po kayo. Andun po yung mga files. Kada may natatapos tayong babasahin, ina-upload po na doon. Libre nyo pong mada-download yung mga yon. So, ito po ulitin ko. Frederick Mirador, shoutout siya, tol. Ito pong libro na to, yung Safety Representative Construction Safety Handbook na to, naglalaman ng impormasyon kung paano ka maging safety, ano yung mga kailangan mo para mapasok yung trabaho ng isang safety, yung mundo ng mga safety. Pag safety ka na, ano yung mga trabaho na dapat mong gawin, ano yung mga responsibilidad mo, paano mo ito gagawin. So, ito po yun,
Ito po siya. Para sa mga safety practitioners, aspirants, officers, engineers na baguhan. May katagalan na rin. Boss Ronnie, masyadong magandang umaga sa'yo. Ronnie Heraga. Kapatid, shoutout. So ito po yun, yung mabasahin na to, no, para sa mga safety officers. Tapos po, ito naman pong building construction na ginawa nating babasahin. Building construction from grassroots to finishing, to finish. Diba? Ito po yung Safety Activity, Hazards, and Prevention Handbook. So, ano ba yung nilalaman naman ng babasahin na to? So, ito po, itong babasahin naman natin na ginawa na to, ipinapaliwanag naman natin kung ano yung mga trabaho. Uy, sabi ni Bong Villacardos, Openya, good job sir, malaking tulong po yan. Opo, yun nga po yung purpose natin sa paggawa ng mga babasahin. Para mabigyan natin ng dagdag kaalaman yung mga kasama nating safety kung paano ang gagawin nila sa trabaho. So dito po sa may grassroots project na to, sa grassroots to finish na to, ipinapaliwanag natin, Frederick, shoutout sa'yo. Ipinapaliwanag po natin dito sa babasahin na to, yung step by step na trabaho. Simula po sa pag-acquire ng land, ng lote, hanggang sa pagkakaroon ng mga surveyor. Ano ba yung trabaho ng surveyor? Let's say sabihin natin, bumili ka ng lote. Magpapatayo ka ng bahay. Ano yung unang gagawin? Siyempre, clearing. Di ba? Lilinisin natin yung lote na nabili mo. Pagkatapos niyan, ano ba yung hazard doon sa pag-clearing na yan? May delikado ba dyan? So, sa libro na to, pinapaliwanag po natin yung mga hazard sa clearing, sa excavation, sa pag-start ng construction. Ano yung ideal na dapat na meron sa construction site ninyo? Papaano natin pangangalagaan yung ating area? Papaano natin pangangalagaan yung mga taong dumadaan dun sa area natin? Diba kasi especially sa Manila po dikit-dikit yung construction dyan, yung mga building. So dito po sa libro na to, malalaman po ninyo kung paano yung dapat na meron o ideal na meron doon sa site ninyo. Like, sa security, sa safety, sa health, lahat po. Nandito siya hanggang sa starting ng project hanggang sa turnover. Dito po, nakalagay po dito. Sa babasahin na yan. So, ito po yung pang-apat, So, dito naman po, sa Train the Trainers natin, Train the Trainers Handbook, ito. Dito po, ipinapaliwanag natin kung ano ba dapat yung kaalaman na meron ang isang trainer. Kasi po mga kasama, sorry, pero hindi po kasi ako kampante doon sa mawalang galang na po, pero hindi po kasi ako talaga kampante doon sa 8 hours o 4 hours na train the trainers natin. Bakit po? Kasi para maging trainer ka, di ba? Para maging trainer tayo, kailangan gamay natin yung ating pinagsasasabi. May experience tayo doon sa tinatalakay natin. Naranasan natin magtrabaho, sapat yung kaalaman natin, at alam natin kung paano ang gagawin. Ngayon, bilang isang trainer, tuturuan mo yung isang tao na maging trainer din. Ano yung ituturo mo sa kanya? Di ba? Ano yung mga bagay na dapat niyang gawin? Like for example po, sa mga bagay na sa adult learning, paanong approach ang gagawin natin dun sa mga attendees natin na may mga kaalaman na? Di ba? Kasi po ako naranasan ko minsan umattend ako ng training. So ngayon, yung mga kasabayan ko, meron datihan, merong baguhan. So hindi ako napansin. Ewan ko kung kilala ako doon o ano. Basta hindi ako napansin. Nasa likod lang kasi ako. Tapos, yung trainer, siya yung nagpakilala sa akin doon sa mga nagulat siya nung makita niya ako. Sabi niya, Sir Renante Castello. Sabi ko, yes sir.
Ay sir, idol ko po kayo, ganyan, ganyan, bla bla bla. So kinamayan niya ako, pinakilala niya ako doon sa mga estudyante sa loob. Tapos, nung nagtuturo na, nagkatinginan kami, kasi nakayuko lang ako eh, hindi ako, nakikinig lang ako pero hindi ako nagbaano. Nung nagtuturo na siya, nagkatinginan kami, bigla siyang, alam niyo yung reaction na, bigla siyang nag-post. Parang nailang, parang nalito. Tapos meron pa din dyan na sistema na, yung isang trainer, iba yung sinasabi niya dun sa actual na nangyayari. At iba rin naman yung sinasabi niya dun sa nakalagay sa standard. So, nung sinabi ko na ganito yung proseso, sabi niya, sir, kasi international standard po kayo. So, lilinawin lang natin mga kasama, no? Pagdating sa safety, wala pong international at local standard dyan. Pare-pareho lamang po yan. Mapa US, mapa UK, mapa Canada, mapa Australia, Singapore, pare-parehong standard lamang po yan. Magkakaiba lang ng pinanggalingan na bansa, pero pare-pareho lang yan. Ang pinatutungkulan yan is safety pa rin. Ngayon, pagdating sa safety, yung best practice po ang ating hinahanap o ang ating kinukuha. Yun ang ina-apply natin pagdating sa trabaho. Kaya hindi mo pa pwedeng sabihin na, sir, kasi international standard kayo, local standard kami. Hindi totoo yun. Scam po yan. So, dito po, sa libro na ginawa natin na to, no? Dito sa Train the Trainers natin, ipinapaliwanag natin o itinuturo natin doon sa mga trainer kung papaano itatama yung proseso ng pagtuturo nila. Like for example, ikay trainer ka, papaano mo, ano ituturo mo doon sa mga tao? Advanced, basic, starting, paano ba? Ano-anong level ba ang training? Di ba? Ito ba ay development training ba to? Learning ba to? Ano ba ang audience mo? Adult ba? Beginners ba? Paano mo sila i-approach? Di ba? Ano yung benefits na makukuha nila? So, dito po sa babasahin na to, nandito po lahat yung mga dapat na gagawin ng isang trainer. Yung mga step, di ba? Yung mga techniques kung paano haharapin at kakausapin yung mga tao. Nandito po yun. So, ito po yung panlima na libro na ginawa natin. Ano? Tapos po, ito naman pong pang-anim na libro, yung Shutdown Hazards and Prevention. Ito naman po ay nababagay para doon sa mga nagtatrabaho sa mga shutdown. Bakit po? Specific po kasi ito para sa mga shutdown activities lang. So, pag may nagtanong po sa atin, may nagtanong po pala sa atin, ano ang pagkakaiba ng mga shutdown sa mga ongoing projects? Well, malaki po ang pagkakaiba ng shutdown sa mga ongoing projects, no? Sa mga construction project. Yung mga construction po, nagbi-build up ka, nagtatayo ka. So, yung mga shutdown po, maintenance repair po yan. Alin daw ba ang delikado? Parehong delikado lang, kaya lang, mas malakas po o mas mataas ang risk sa mga shutdown. Kasi bakit? For example po, merong 4 na makina na gumagana. Nasira yung isa. Yung pong 3 na yan, hindi papatayin yan. Yung isa lang po ang isa-shutdown dyan. At habang umaandar yung 3, nagtatrabaho kayo. Kaya delikado po yan kasi ang daming physical, environmental, chemical hazards na makakasalumuha. Yan, andyan yung mga risk. Uy, shout out sa kapatid ko. So, kaya po dito sa shutdown hazards natin, good morning sa'yo, brother. Sa shutdown hazards and prevention handbook natin na to, pinsan, shout out sa'yo. Shout out, kapatid. Kapatid na Ronaldo Castelo, kay Manager Ronaldo Castelo. Kapatid ko yan. Ako, hanggang safety manager niyan. Shout out po, Boss Pendon. So, Boss Pendon and family, shout out po. Aywa. So, eto yan mga kasama, no? Yung shutdown hazards and prevention. Nandito po sa libro na to na ginawa natin, yung pang-anim, yung mga step-by-step na trabaho sa shutdown. Kung paano may iwasan, kung paano ang gagawin, kung paano natin na itatama yung mga mali na nakita natin, at saka kung ano yung mga kadalasan na nakikita nating hazards doon sa shutdown projects.
So, ipinapaliwanag din po natin sa libro natin na to, sa babasahin na to, kung ano-ano ba yung klase ng shutdown at bakit kailangan ang isang shutdown sa isang kumpanya o sa isang planta. Di ba? Kung bakit ito ginagawa, gaano ito kaimportante, gaano ito kahalaga. Ipinapaliwanag po natin lahat sa libro na to. Nandito po lahat ang impormasyon. Shout out daw po, sabi ni OSHP para Uma. Shoutout daw kay Safety Manager Loreto Casipe. Shoutout po sa iyo, sir. Baka naman. So, yun po ano. So, dito po sa babasahin na ginawa natin na to, andito po yung pang shutdown. Tapos po, meron naman din tayong ginawa na libro na babasahin. Ito po, Construction Hazards and Prevention. Dito naman sa libro na to, in-identify natin yung mga iba't ibang hazards sa isang construction site, sa isang project. So, andyan po yung excavation, confined space, working at heights, scaffolding, chemical handling, ergonomics, at marami pang iba. Man and machine interface. Andito po yan sa babasahin na to. Lahat po ng hazards na makikita ninyo doon sa site ninyo, o yung trabaho na makikita ninyo doon sa sa site ninyo, nandito po sa babasahin na to. Siyempre, pag in-identify natin yung trabaho, sinasabi natin yung process ng trabaho, sinasabi natin yung hazard dun sa trabaho, at sinasabi din po natin yung mga corrective actions kung paano maiiwasan, malilimitahan, o mapipigil yung mga hazards para hindi magkaroon ng aksidente. Diba? So, ito po yun, ano? Ito po yung pam-pito na ginawa natin na babasahin. Tapos po, ito po yung pinakahuli nating ginawa. Ito, yan. The Book of Questions. Actually, short version po ito eh. Bali, ito po ay merong 557 questions. Pag sinagutan po ninyo itong libro na to, itong babasahin na to, lalabas yung 1,807 na correct answers. Di ba? Ito po ng libro na to, hindi po siya, sabi ko nga, nakalagay nga sa title nito, not for kids. For this book will make you cry, will make you smart, or make you cry. Bakit? Kasi pag binuksan po ninyo yung libro na to, yung babasahin na to, wala kang makikitang sagot. Puro tanong lang siya. 557 tanong na kailangan mong sagutin kung gusto mong sagutin. Pero para masagot mo to, syempre kailangan pamilyar ka dun sa trabaho. Di ba? Ngayon, kung hindi mo kaya sagutin, kung hindi ka pamilyar, research. Kaya po sinabi natin na yung libro na to, papatalinuhin ka kasi wala siyang sagot. Ikaw ang magsasagot sa kanya. Para siyang libro ng exam. Parang exam book po siya. Actually, yung original verse po nito is merong 1,500 questions. So, hinati lang natin siya. Yung 557 lang muna ang inilagay natin sa isang libro para naman hindi mabigla yung magbabasa. Now, binebenta ba yung libro natin? Hindi po. Hindi po natin binebenta yung mga ginagawa natin na babasahin. Ito po ay libre lamang po nating ibinibigay dun sa mga interesado at sa mga may gusto. Ngayon, saan ba ito makukuha? Saan ba sila paano sila makaka-avail ng libro? Meron po tayong grupo dyan sa Facebook. Ito po yung GoHSE.org o yung Global Occupational Health, Safety, Security, and Environmental Organization. Search nyo na lang po dyan sa Facebook. Andun po, doon po natin ina-upload lahat yung mga libro o yung mga babasahin na ginagawa natin. Libre po ninyo makukuha, libre po ninyo magagamit. Pwede nyo pong i-download para po sa inyong kapakinabangan, di ba? So, bakit ba tayo gumagawa nito? Gumagawa po tayo ng mga babasahin para po magkaroon ng dagdag kaalaman yung mga kasama natin ng mga safety. Kasi po, hindi lahat maalam na. Hindi lahat datihan na. Hindi lahat ng safety henyo. Di ba? So, meron pong mga datihan, meron pong mga baguhan, meron namang mga nagsisimula pa lang,
o magsisimula pa lang na gustong magkaroon ng dagdag kaalaman. So, yun po yung purpose natin kung bakit tayo gumagawa ng mga babasahin. At kung bakit naman hindi natin ibinebenta, kasi po, kung paniniwala ako, ang edukasyon at yung kaalaman, dapat libre lang na ipinapamahagi iyan. Diba? Hindi mo kailangan bayaran, hindi mo kailangan gumastos para matuto. Ngayon, kung marunong ka at may kaalaman ka, i-share mo sa iba. Bakit? Kasi po, kung ikaw ay maalam na tao, ligtas ka. Diba? Ligtas ka kasi alam mo yung gagawin mo eh. Alam mo yung mga paraan na dapat mong gawin, kaya ligtas ka. Kaso, ligtas ka bang talaga? Kasi ikaw lang ang may alam ng tamang proseso ng trabaho. Kung 10 kayong nagtatrabaho sa isang lugar, ikaw lang yung may alam ng tamang proseso, yung siyam, at risk yan. O hazard na matatawag yan. At sino ang at risk? Ikaw. Nalagay ka sa alanganin. Kasi bakit? Maingat ka. Yung siyam na kasama mo hindi maingat. O di alanganin ka pa rin. Pero pwede kang madisgrasya kapag ka nagkamali sila. Madisgrasya ka, magkaka-aksidente ka dahil sa kagagawan mo. Magkaka-aksidente ka, madidisgrasya ka dahil sa kagagawan ng mga nakapalibot sa'yo. Ng mga hazards, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Para maging safe talaga yung buong komunidad, yung buong lugar na pinaggagawaan, kailangan meron kayong pare-parehong sapat na kaalaman. Hindi pa pwedeng ikaw lang. So, yun po yung dahilan kung bakit isineshare natin sa mga kapwa natin yung safe, yung mga ginagawa natin babasahin. Kasi, ayoko naman pong pag nagbakasyon ako sa Pilipinas, o pag umuwi ako sa Pilipinas, mabagsakan ako ng hollow block sa ulo habang naglalakad ako. Diba, nadaan ako sa isang building, may bumagsak ng hollow block, patay. Bakit bumagsak ng hollow block? Kasi po, yung building, wala naman pala pa siyang dingding, wala din siyang mga barikada, walang toe board, yung mga materyales nasa gilid, gumulong yung isang bato, nalaglag dun sa edge, saktong pagdaan ko, nabagsakan ako. Bakit? Kasi yung safety na nandun, hindi maalam. Diba? Ayaw naman natin mangyari sa kahit kanino yon. So, yun po yung dahilan kung bakit ginagawa natin to. At yun nga po, sabing may nagtanong po sa akin kahapon, kung yung bang mga ginagawa nating babasahin as per standard. Opo. Lahat po ng babasahin na ginagawa natin ay as per international standard. OSHA, UK, Australia, Canada standards po yan. Sabi ko po sa inyo, ang safety naman kasi, pare-pareho lang yan. Iba-iba lang ng pinanggalingan. Diba? So, best practice po yung kinukuha natin. Sabihin nila, sir, kasi iba yung nandito sa Pilipinas. Opo, hindi naman po natin sinabi na kapag binasa mo yung nasa libro, dapat kalimutan mo yung standard o yung kung ano man yung meron sa Pilipinas. Hindi po. Ang ginagawa po natin, sinasabi po natin sa inyo, dagdag kaalaman para magawa mo ng tama yung trabaho mo as per standard. Kasi pwede man mang i-apply yan sa kahit saang bansa eh. Sinusunod mo yung OSH natin, ang ganda, di ba? Pero, bakit hindi mo lagyan ng additional, di ba? Mas paigtingin mo, mas pagandahin mo, mas pagawin mong mas safe panlalo as per OSH standard. Di ba? Ganun po yung pagdating sa safety. Yung best practice ang kinukuha natin. So, sinasabi nga po natin, hindi ko meron kang libro na ginawa natin o yung babasahin na ginawa natin nakuha mo, yun na yung papa-implement mo sa site. Pwede din naman, ihahalo mo siya doon sa standard na yon. Like, for example, sa working at heights. Diba? Sinasabi nila na 1.6 meters, 1.8 meters kailangan naka-harness ka, which is hindi po. Dapat po, safe working platform. Diba? Ngayon, mag-harness tayo kung meron tayong possibility na mag-crossover o mag-overreaching para mapigil yung tao. Pwede din naman na gagawa tayo o hahanap tayo ng paraan para mailigtas sila. Hindi pa pwede na kung ano lang sabihin, yun lang mismo yun. No? Ngayon,
Ito naman po, ito po yung complete version ng book natin, ng ating handbook. Yung ating questions, ito siya. Ayan. Dami yan, no? So, nakalagay po dito, no? Nothing much to say. Just enjoy reading, do your best to answer all questions, and good luck. Diba? So, yung mga may libro po ng book of questions natin, kung gusto ninyong alamin yung sagot, ito na po pagkakataon ninyo kasi sasagot tayo ng konti. So, doon po sa mga babasahin natin, o doon sa ating ginawa na short version, andun po yung introduction to OSHA, introduction to safety, PPE, excavation, confined space, working at heights, hot works, lockout, tag-out, try-out, o yung lototo, electrical safety, reason for managing safety, at saka yung mga types ng occupational safety and health trainings natin. So, yun po yun, So, sa topic number 1 po natin, sa introduction to OSHA. Uy, shout out sa safety practitioner, estudyante ko po yan dati. Christopher Ventura, shout out po sa'yo. Isang magiting na safety practitioner. Sana all practitioner na no? Sana all, boss. Kaya naman. Shout out po kay Sir Noel Binag, sabi. Boss. Kaya naman po, boss. Ayun. Ay, kapatid Mary Rose. Shout out sa'yo, shout out. Miss you too. Pag uwi, kita-kita tayo. Roel Palermo, shout out sa'yo, tol. Kapatid Mary Rose, kamusta mo ako kay hubby mo, kay Utol. Meet up tayo nila, pag-uwi, kita-kita tayo. Reunion ba, di ba? Tapos tuloy natin yung mga plano natin na nahinto noon dahil na-COVID tayo Diba? So, yun po. Yung plano po kasi namin noon, maglalagay tayo sa Batangas ng branch ng ating GoHSE org. Tapos sila, kapatid na Mary Rose po ang hahawak, ang magmamanage dyan. So, yung org po natin is samahan ng mga safety. Diba? Kung saan pwede kayong makakuha ng mga dagdag kaalaman, libreng mga trainings, libreng mga seminars, ganyan. Oo, sila kapatid na Melody. Kita-kita tayo. So, dito tayo sa introduction to OSHA, no? Sabi nga, kailan daw ba nagsimula yung ating OSHA? When did OSHA began? Diba? So, sabi nga, noong 1970, naitayo po ito. O, itinayo ito. Kung kailan nung panahon na yun, wala pang national law for safety and health hazards. So, bakit natin ginawa? O bakit ginawa ng Amerika itong OSHA? Kasi po, sa dami ng mga nadidisgrasya sa kanila, ng mga manggagawa. So, yun. Dito sa introduction to OSHA na to, makikita po ninyo lahat ng tanong at kasagutan nandyan. Tapos po, ipinapaliwanag din natin dito sa babasahin na to, yung mga klase ng training. Kung ano-ano mga training ba yung dapat na meron ka, ano dapat yung mga training na kinukuha mo, para saan ba itong mga training na to, at kung ano yung kapakinabangan. Diba? Sa Renate Concept Cityland, Branch 28, nakakasabay ka namin mag-training dati nila, din. Ay, oo. Fernan, oo. Kasama nyo ako dati. Doon sa sa concept, no? Naalala nyo pa yung bote na dala-dala ko? Yung bote ng tanong. April 28, 1971. Yes. Galing ni John Ray. Nag-review si John Ray, di ba? So, iyon po mga kasama, no? Iyon po yung purpose natin kung bakit natin ginagawa o bakit tayo gumagawa ng mga babasahin. Iyon po yung purpose natin kung bakit libre natin itong ibinibigay
Yun po yung purpose natin. Ooh, ano yan? Ano yan? Sheets? Ayos ah. Mamaya. So, yun po yung purpose natin, ano, kung bakit natin binibigay. Ay, Maring Roxy, shoutout sa'yo. Shoutout sa iyo. Magandang umaga. Magandang umaga, Boss Philips. Gising na yung mga kasama ko dito. So, yun. Purpose kung bakit tayo gumagawa para makapag-share ng knowledge. Purpose kung bakit libre. Kasi nga, paniniwala natin dapat yung kaalaman hindi binibili. Diba? Dapat libre mo lang na nakukuha. Dapat sineshare natin sa iba yung kaalaman na meron tayo para hindi lang ikaw ang ligtas, kundi ligtas lahat yung mga tao sa paligid natin. Marami ba tayong malalaman dito sa mga babasahin na ginawa natin? Well, yung kaalaman na makukuha, nasa sa inyo po kung interesado kayong matuto. Diba? Kung kayo ay interesadong malaman yung mga bagay-bagay na dagdag kaalaman para sa inyo, matututo kayo. Kung masipag kayong mag-aral, kung masipag kayong mag-analisa, matututo kayo. Pero kung hindi naman, kahit si Einstein po ang magturo sa inyo, wala kayong matututunan, wala kayong malalaman. Kung ang hanap lamang natin certificate. Diba? Certificate, napakadaling kuhanin yan. Ang mahirap kuhanin yung kaalaman. So, para po sa akin, advice ko lang sa mga baguhan, focus muna tayo doon sa mga matututunan natin, doon sa mga kaalaman natin. Jesus Soleta, shoutout. Doon muna tayo mag-focus. Pag maalam na tayo, tsaka natin hanapin yung mga katibayan yung mga certificate na yan. Mahalaga ang certificate, patunay na ikay nagtapos, patunay na ikay nagdaan sa mga pag-aaral. Pero tandaan po natin, pagdating sa interview, walang sinabi o walang silbi yung mga certificate mo kung hindi mo naman alam yung pinag-aralan mo. Di ba? Importante pa rin po talaga yung kaalaman. Regan Ramos de Chavez, shoutout sa'yo. So, yun po muna mga kasama, no? At kung meron kayong mga tanong, kung meron kayong mga katanungan pa, kung meron kayong gustong pag-usapan, sabihin lamang po ninyo sa akin. Mag-message po kayo o mag-comment kayo dun sa page natin. Mag-ano kayo ng mga usapin na pwede natin pag-usapan. At yun yung tatalakayin natin. No? Tulong-tulong po tayo para matuto tayong lahat. Diba? Ako naman po hindi ako nahihiyang sabihin na hindi ko alam yung bagay na to, hindi ko alam yung bagay na yan, hindi ko po napag-aaralan ito. Sa katunayan po, marami pa akong hindi alam tungkol sa safety. Sa aviation, hindi ko pa alam. Diba? Marami pa din ako sa offshore, yung talagang sa Bosch jet ba yun? Hindi ko pa alam yan. Madami pa akong hindi alam. Ang isineshare ko is yung mga alam ko. Diba? Ngayon, paano ba natin ito malalaman? Well, pagkasaliksik po ang sagot yan. Marlon Pacuera, shoutout po sa'yo. Huwag po tayong mahiyang sabihin na hindi natin alam yung isang bagay dahil ito po yung magtuturo sa atin para maging maalam tayo. Kasi kung magmamagaling tayo, tas hindi naman natin alam yung isang bagay, mahirap po yan, maraming mapapahamak. Huwag po tayong maaminin sa sarili natin na kulang pa yung kaalaman natin kung talaga naman kulang pa. Hindi po nakakahiya yan. At huwag po natin pansinin yung mga nasa paligid na matatalino. Di ba? Yung sa halip na tulungan tayo, bubulihin pa tayo. No? Tandaan po natin, tayo ay mga safety. Hindi po tayo photographer. Hindi tayo photographer. Hindi tayo cameraman. Huwag basta-basta buhan ng picture, tapos post sa Facebook, tapos tapos ano yan, tapos tanga naman ni safety, tanga naman ni ganito, tanga naman ng tao na yun. Huwag ganun. Diba? Kung magbibigay ka ng isang observation, magbibigay ka ng isang hazard, magbibigay ka ng isang scenario, unsafe condition na nakita mo, lagyan mo ng corrective action, wag puro
picture lang tapos i-demoralize mo yung safety na kung sino man yung nandun, kawawa naman. Fernan Coley. Fernandice, shoutout sa'yo. Shoutout naman sa akin, sir. Turuan mo naman ako ng mga nalalaman mo dito ako ngayon sa Cabuyao, Laguna. Site storage room ni Royals. Casey Tandingan, Royals. So, yun. Wag nating maliitin yung mga baguhan, no? Kasi lahat naman po nagdaan sa walang alam. Hindi ka naman ipinanganak na matalino ka na agad sa safety. Hindi ka naman ipinanganak na may harness ka na kagad, may helmet ka na, may safety glass ka na, may PPE ka na. Walang ganun. Wag po nating pabayaang ma-demoralize yung mga baguhan. Instead, tulungan po natin sila. Bilang mga heads o bilang mga senior, bilang mga datihan na maaalam sa trabaho, ni-encourage ko po kayo, hinihimo ko kayo, tulungan po natin yung mga baguhan. Wag natin silang siraan ng loob sa ating profesyon. Ang safety naman po hindi pagalingan. Ang safety naman po ay hindi padamihan ng pants. Ang safety naman po ay hindi pagandahan ng forma sa site. Kahit po ano ang gawin ninyo, kahit na ang libro ninyo binabasa ay 3 dangkal ang kapal, kahit nakatapos ka na ng napakaraming kurso, kahit nakapag-training ka ng 50 training sa kung saan saang bansa, hindi po yan ang basihan para masabi na maalam ka. Ang basihan po ng pagiging isang maalam na safety ay yung resulta nung project na meron tayo. Paanong resulta? Kung ito bang project natin ay walang na-aksidente, kung ito bang project natin ay walang namatay, kung itong project ba natin ay walang disgrasya, diyan po malalaman yung kagalingan mo, kahusayan mo. Kung yung mga tao ba'y napapasunod natin, kung yung mga tao ba'y kaibigan natin, kung yung kumpanya ba natin ay walang problema, diyan po makikita yung kahusayan mo. Hindi sa dami ng mga training certificates mo. Hindi sa kung saan project ka napunta. Hindi po yan ang batayan. Hindi rin batayan yung nakagawa ka ng 100 libro, nakagawa ka ng 1,000,000 procedure. Hindi po. Sabi nga, yung resulta nung project na meron ka, iyon. Yun yung batayan para masabi na maalam ka na safely at mahusay ka. So, hanggang doon na lamang po muna, no? Junmar Garcia Leones, shoutout sa iyo kapatid. Hanggang doon na lamang po muna, hanggang dito na lamang po muna mga kasama, no? Pa-support na lang po, pa-like, share na lang po ng ating video, itong live natin. Para madami makaalam kung ano ba yung purpose ng paggawa natin sa mga libro, kung saan nila makukuha yung mga libro, kung paano nila download, di ba? So, yun nga po, yung mga libro natin, ina-upload po natin, yung mga libro na ginawa natin, ulitin ko lang, ina-upload po natin to sa group natin sa Facebook, sa Global Occupational Health, Safety, Security, and Environmental Organization, o sa GoHSSE.org na group dyan sa Facebook. Libre lamang po ito na makukuha, wala po itong bayad. Kaya wag po sanang samantalahin. Ngayon, pwede ba natin itong gamitin? Binibigyan ko po kayo ng karapatan, pahintulot, na i-share sa iba yung kaalaman na matututunan ninyo. Pero wag lamang pong ibenta yung libro. Kasi nadala ako nun way back 2017, meron akong ginawang mga libro. May nagsabi sa akin na binebenta raw doon sa isang training center. O ginagawang pamigay doon sa isang training center. Parang pang-akit ba para pag kami nag-training, yung libro na ginawa ko, ibinibigay nila doon sa nag-training sa kanila. Wag naman po sanang ganun. Libre lamang po naman yan Diba? Wag pong gawing panghila. So, yun po. Yun lamang po mga kasama, no? At kung maaari pa, paki-like and share na lang din po yung ating YouTube channel, no? Maraming salamat po sa mga suporta sa YouTube channel natin. Napasok na po natin yung tamang bilang at nasa monitoring na rin po tayo. Monitoring, blah, blah, blah. Basta yun na yun. Pasupport na lang po. At maraming salamat po sa inyo. Ito po ulit si kasamang Renante, no? Nag-iiwan ng isang magandang umaga, magandang araw.
At ingat po tayong lahat. Uy, paring Leo Lunasco, magandang umaga sa'yo. Kumpare kong pogi, kamusta? So, share na lang po ano. Oh yes. Oh, siya Academy shirt. Diba? So, pa-share na lang po, pa-like, share, pa-subscribe na lang po sa YouTube channel natin, ano? Renante Castelo po, GoHSE.org. Maraming salamat po sa inyo. At ingat po tayong lahat. Hanggang dito na lamang po. Salamat!